Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si SFO3 Wendell Villanueva, tagapagsalita po ng Cebu City Fire Station. Sir, good morning po. Mayong buntag, Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Mayong buntag, Sir Jade and Sir Admar, no? From Cebu, mayong buntag ninyong duha. Opo. Sir, at ito nga, ang hingi lang po kami ng update po sa kasalukuyan. Ilan na ho ba ang casualty nitong pagguho dyan ng landfill sa barangay Binalio sa Cebu? The latest bulletin, sir, no, na pinalabas ngayon lang, mainit-init pa. We have a total of 22 fatalities na. So, 22 na siya. Leaving missing individuals na 14. So, 14 na lang yung victims, yung missing. So, ano na lang, siguro within the next few hours or within the next few days, makuha natin itong 14 na mga missing individuals. Opo. At yung retrieval operation naman po natin, kumusta naman po, sir? Yung search and rescue operations natin ay patuloy, no? Although may mga challenges tayo na experience, especially yung weather, no? Kasi from time to time umuulan dito, maambon dito sa Cebu, specifically doon sa may Binalio, no, sa area mismo. And then napakadelikado kasi pag umuulan, that's why we need to stop the operations po. But pag magbalik na yung magandang panahon, balik ulit kami sa aming operation para sa ganun talagang accomplish natin ang ating gustong makuha. Opo. At hanggang kailan nga po? May timeline ho ba tayo kung hanggang kailan po itong search and rescue operation po natin? Hanggang makuha natin yung last man, no? Yung last person, doon tayo titigil. For now, we are at the guidance of our Cebu City Mayor, no, si Mayor Nestor Chibal. Yun pa rin ang posisyon niya na we will stick to search and rescue operations. Hindi kami nag-shift to search and retrieval simply because nakakaawa naman, no, na especially sa mga family members na parang hindi natin sila binigyan ng pag-asa, no. Now we're still hopeful. We're praying na sana may milagro, no, na mangyari out of these 14 individuals na missing, no. Mayroon pang makuha tayong buhay, no. So hanggang ngayon, from time to time we give update man to the family members na nandun pumesto na talaga malapit sa ground zero. We will give them updates, but yun lang, unfortunately, palagi naming ma-report sa kanila fatality na talagang namatay na yung mga kamahal na sa buhay. Opo. Sapat ho ba yung ating mga equipments, sir, para po mas mapabilis po natin yung ginagawang search and rescue? Yeah, we have more than enough equipments, no. In fact, we have more than enough manpower also, no. We have mga highly technical, highly trained, well-trained personnel, no. Actually, this is not just an initiative or trabaho lang ng mga bombero. It is an interagency task force na, no. May mga police, army, lahat-lahat na yung local disaster namin na dito sa Cebu City, lahat-lahat na kami nagtulungan. And also, so kaya marami talaga tayong personnel, no, nagtulong-tulong. But this is not, although ang kalaban natin oras, kasi talagang pag
ilang oras lang siguro walang oxygen yung tao, talaga mamamatay. But kung they are in the position na talagang pwede pa silang mabuhay, hindi naman ito, although nagmamadali kami kasi oras ang kuan pa rin, calculated pa rin yung pag ang operations natin, no, hindi tayo pabara-bara para at least to protect the safety, because we are presuming na talagang may buhay pa sa mga missing individuals. Opo. So far, sir, may mga nakaligtas ho ba nitong pagguho ng Binalio landfill? Yeah, during the first 2 days ng operations namin, marami namang nadala kami sa nearest private hospitals, no? But sad to say, unfortunately, na mga on the third day, may na-retrieve kami, but bangkay na sila. Opo. Sir, si Partner Admar, para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Opo, sir, clarify ko lang po, meron pa bang tsansa na may mga survivor nito? Last week pa ito nangyari itong insidente. Meron pa bang tsansa or mga indikasyon po? Nung isang araw, or I think kahapon, nung may ginamit tayo na equipment na monitor, no, ng may sign na signs of life pa ba, may na-detect tayo, no, na may heartbeat pa, but yun nga, di natin kayang ma-validate, no, yung nung equipment na yun, kung yung heartbeat na ba yun ay heartbeat ng tao o heartbeat ng pusa, heartbeat ng daga, or ano ba. So but we are hopeful na yung na-detect natin ay sa tao pa. So milagro na lang talaga yung magbigay ng pag-asa sa atin na may may buhay pa. Yan naman ang mga storya, no, mga previous natin na mga operations na ilang araw na may nakukuha pang buhay pa na biktima. So yun ang hinahawakan namin na sana just to sympathize with the family. Hindi siguro maganda na talagang we will publicly announce na talaga papatay na sila. No, like them, we are also hopeful na sana may buhay pa talaga sa mga kapamilya nila. Opo. Sir, meron po bang resulta kayo sa investigation kung ito bang mga individuals na ito, kasama na yung missing, yung mga na-retrieve, nung mga panahon na hindi pa gumugo, kumbaga, hiwa-hiwalay po ba sila o kumpul-kumpul po sila nung ma-recover? Or nasa isang area lang po ba itong mga pinaghahanap po natin? Kasi kung halimbawa, during that time na nangyari ang trahedya, kung nasa isang area lang sila, pwede pag may nakuhang isa, doon lang talaga kayo nakatutok sa isang lugar. O hiwa-hiwalay ito, kaya medyo pahirapan po sa inyo. Hiwa-hiwalay po ito, sir. Kasi yung complex nila, no, yung nadaganan ng gabundok na basura ay napakalaki. So hiwa-hiwalay sila. Kung may mga nagkumpul-kumpul man, ilan lang yun. So napakalaki ng complex, may material recovery facility, may office sila, may ibang mga units pa within that complex. Kaya we expect na talagang isolated sila sa isa't isa. And then may mga na-spotted tayo na mga katawan, yun, ilan lang siguro ang may kalapit na makuha. But ang challenge naman kung ma-spotted na natin yung possible victim,
ay dapat i-clear talaga natin yung mga debris. So doon tayo pahirapan, no, kasi malalaki yung mga steel, yung mga trusses, yung mga beam na talagang solid na steel ko. So iniisa-isa na to itong kini-clear, so para ma-extract talaga natin yung mga victims. Opo. Sir, may resulta na po ba rin sa investigasyon kung ano yung naging punot dulo, bakit nagkaroon po ng pag-uho? Meron kasi ako nabasa rin sa mga balita na dahil sa mga pag-ulan sa nakalipas at sinabayan pa nung nakalipas daw na lindol kaya parang lumambot ba or ano po yung naging resulta? Meron na ba resulta sa investigation May po? as regards sa resulta ng investigation or whatever, we are not privy, no, doon sa naging investigation or resulta. Maybe there's another government agency na nakatoka dyan, no? But sa aming end, sa aming part, we are focused on the search and rescue operations, no? So hindi namin pinapansin mo na yung anong nagiging sanhi, but may mga inputs naman tayong natatanggap na possibly, no, possibly one of the many factors kaya nagkaroon ng trash slide. It's because of the kung 'di ba na it's in the news, sir, na nung last year Cebu has been experiencing earthquake, no, every now and then nandun pa si Tino at saka iba-ibang mga bagyo. So that might be a contributing factor, no, So as regards with the investigation, we live up to the government agencies na in charge doon. Sir, gaano na po katagal itong landfill na ito? Medyo ano na rin, sir, no, may ilang taon na rin, but not that matagal na talaga, no. Kasi dito sa Cebu, marami tayong mga pinagtapunan ng basura, no. Isa na dito ang Binalyo. May iba pa tayo mga landfill dito sa Cebu. But just recently, diyan tayo talagang naka-focus sa landfill na yan sa Binalyo. Opo. Sir, nakikita ko po dito sa mga videos din po mula sa inyo kasi may logo po ng Bureau for Protection. Napakalaki po ng mga trusses, no, ang nakikita natin dito, and may mga heavy equipment. Pero di ko lang alam kung nabanggit mo kanina yun yung challenge sa inyo, paano matanggal muna yung mga gumuhong gusali, no? Meron pa bang needed na equipment? Kasi yung equipment niyo dyan, yung mga ano lang, excavator, yung mga backhoe lamang po. Needed pa ba ng mas malaki pang mga heavy equipment like mga cranes or meron ng cranes dyan sa kasalukuyan? Meron as regards sa mga equipments, no, na gamit namin sa aming mga operations, we have enough na, no. In fact, the owner or the company mismo, no, they are providing us with those mga equipments, and all other stakeholders, no, meron naman tayong na provide na mga heavy equipments na makatulong sa atin sa ating clearing operations. Yun lang naman talaga ang isa sa mga pinakamahirap na parte, no, ng ating kung paano natin i-clear yung na crumpled na complex, no, na nandaganan ng gabunok na ilang tonelada ng basura. So from there, kung clear na talaga at plain view, makikita na talaga natin yung mga possible victims and missing individuals. Opo, sir, pahabol na lamang po bago lang si partner Jade ulit. Sa kasalukuyan po, yung panahon po ba natin dyan nakikisama? Nakikhiusap ang panahon diyan? Ulan ba diyan? Ngayon,
parang umaambon dito sa Cebu, no? This is because of di ba, may bagyo tayo. So makulim dito sa Cebu City, and from time to time talagang bumubuhos yung ulan. So, kumbaga, hindi rin dapat maging, kumbaga, dapat pa rin naka-alerto rin yung mga retrieval teams nyo po sa posible ring senaryo pag bumuhos yung malakas na ulan. Baka mangyari ulit yung landslide. Yeah, that is correct, sir. No, that is why every time na may masamang panahon, may pag umuulan, automatically we will stop the operations para po naman sa safety ng ating mga rescuers and responders, no. So ang pag may yung mga heavy equipment na muna ang talagang magtatrabaho. Wala mo nang mga personnel natin na talagang sumusuong sa ilalim ng building. Opo. Sir, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito, lalo-lalo na yung mga pamilyang umaasa pa hanggang ngayon, mga kamag-anak po nila, hindi na nga po dyan sa nangyari dyan sa Cebu. Sa mga relatives, no, mga kapag-anak ng mga naiiwang 14 missing victims, no, we are with you, no, ang mga kabomberuhan ninyo, mga responders ninyo sa pangkalatan ay nakikidalamhati, no, sa inyo. We are hoping and we are praying na sana may milagro pa na maka-extract tayo ng buhay, kahit man ilan lang, no, having experience, no, nung nangyari ito nung January 8 hanggang ngayon. So talagang it's been a week, no. Talagang milagro na lang ang nagbigay sa atin ng pag-asa na talagang makuha na mahukay natin yung mga katawan. And if hindi naman sila lumabas na buhay, at least man lang mabigyan ninyo sila ng dissenting burol, no, bigyan sila ng dissenting dissenting living. So yun lang, we are asking for your understanding, no, hanggat sa makayan namin, we will extract until the last missing victim makikita namin.